Panawagan ng pagsisisi. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa ating pagninilay sa mga pagbasa, lalong-lalo na sa buwan ng Kwaresma, ay talagang pinapaalalahanan tayo ng simbahan ng mga mabubuting gawin upang maging tunay na alagad tayo ni Kristo, upang magkaroon tayo ng panindigan sa ating pagka-Kristiyano. Kaya, mas magandang tingnan natin ang napakagandang mensahe na ipapaabot ng ating pagbasa sa araw na ito, na nasa ika-23 araw na tayo sa buwan ng Marso 2025, araw ng linggo, at nasa ika-3 linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Kwaresma. Ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 42. Dito, pinapalalahanan tayo ni Jesus na magnilay. Pinapaalalahanan tayo na buksan ang ating puso't isipan at may kababaang loob na pagsisihan ang ating mga pagkakamali. Bilang tao, madalas na nagkakamali tayo. Bilang tao, madalas din na madapa tayo. Ngunit, ang itong mga pangyayari ay nagpapakita lang ng ating pagkatao, ng ating buhay bilang tao. Kaya kahit sa likod ng mga pangyayaring ito, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Pero sa pagmamahal na ito ay hinihikayat niya tayo na pagnilayan ang ating mga nagawa at higit sa lahat, pagsisihan, upang sa gayon ay madama pa natin lalo ang kabutihan ng Panginoon. Ang hangarin ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng kaligayahan, kapayapaan sa ating buhay. Makamit lang natin ito kung tayo ay handang magbago at maging mabuti sa ating ginagawa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob upang sa gayon ay handa naming tanggapin ang aming mga pagkukulang, pagsisihan, at magbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.